Parang ka po, wag pahuhuli ng buhay. Idol kasi namin dito. Ganon? Ay, pag mayroon, susuko na ako diretso. O naman. Huwag natin pahirapan yung mga kapulisan. Suko na agad. Oo. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. Di ba? Tayo, suko agad. Oo. Oh, hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. Oh, hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. O nako! Sino kaya yung iba dyan na nagtatago? And at the same time, mga kahobre ko, ang nangyari dito, siya yung nagtatago at siya yung patalo-talo ng posisyon. Kung makikita nyo, ay kalipat-lipat ho ako ng bahay dahil sa ginawa nila sa akin. So, makikita ho natin dito na talagang lahat ho na sinasabi ni Norman Mangusit ay bumabalik sa kanya. Pero totoo naman to, in fairness mga kahombre ko, imagine niyo pati nga yung abogado niya, wala namang ibang nasabi kundi pasukuin, sumuko na lang siya. Ano naman to si Norman, mga kahombre ko? Kumbaga sa MMA, talagang mabilis naman itong mag-tap out. Pero syempre, maano lang talaga, di ba? Parang palos lang talaga, parang hito, no? Madulas. Pero in the end, nabubuking din ang mga kaob-oban niya sa huli. So, in the end, nadadali pa rin si Norman. Hindi niya alam no? Yung pagpapanggap niya na Marcos, ang disadvantage, napakahirap niya magtago. Kasi nagpanggap siyang Marcos, nagpanggap siyang mayaman, nagpanggap siyang pamilya ng mga Marcos. Ngayon, si Culaong, hindi na pwede magtago. Kasi kahit saan to magtago, kilala. Kahit saan to magpunta, makikilala. Hindi katulad noong siya Norman Mangusin lang, nag-human trafficker siya. Diba? Nag-human trafficking siya. Pero after ng ilang taon, 2008 yata siya nakasuhan. Imagine niyo yun, 2020 ba yun? 2020 siya nahuli. Diba? May 19. Ang tagal ng panahon na na siya nagtago dahil sa kaso niyang human trafficking. Dapat naisip na ni Culaong yun na hindi maganda yung sikat. Kasi pag sikat ka, napakahirap magtago. Buti sana kung katulad siya ni Atong Ang, maraming pera. O kaya ni Bantag, na maraming maraming mga kabaro na pwedeng sumuporta sa kanya. Diba? Si Culaong wala. Ala talagang walang maipagmamalaki, walang ipantutusto sa kanyang pagtatago. Pwede ba yung magtatago siya? O FW pa din magpapakain sa kanya? Syempre, hindi na. Diba? Yun ang disadvantage na siya nagtago, nagpasikat, nagpakilalang Marcos, ngayon, hirap siya na magtago. Uban niya sa huli. So, in the end, nadadali pa rin si Norman. Hirit pa ni Gusgusin. Sabi ni Mark Lawrence Feliciano, nanonood na naman si Food Poison, boss, FLM. Lagi kang minamatyagan. Ang post niya, wala kasi siyang ma-post. Ay, siya na kumukuha ng kakainin niya yan. Ay, hindi. Abogado yan, si Food Genius. Yung nanay niya, hindi abogado. Siya abogado yan. Yun. Yeah, lahi nila na yan. Ano yan basta. Secret. Nako, Norman! Alam mo kung ako sa'yo, yung sinasabi mo na abogado, kung ako sa'yo, Norman, ibunyag mo na yan. Dapat ibubunyag mo na yan kung totoong matapang ka, di ba? Sabi mo, de kalibre. Bakit naduduwag ka, di ba? Grabe namang kaduwagan mo. Babae na nga lang yan, hindi mo pa maibunyag. Ibunyag mo na para masubukan mo. Di ba? Yan ang gusto ko sabihin sa'yo, Norman. Alam ko na marami na masyadong umiikot sa utak mo. Yung tipong, paano niya to naging abogado? Ganto na ba nila ako katagal tinatrabaho? Ang tagal na nun
bakit sa akin pa rin nakafocus ang mga to? Ano ba talagang plano ng mga ito sa akin? Ako! Meron kasi kaming sikreto, mga kahombre ko, na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo hanggat hindi lumalabas sa bibig ni Norman. Pero sa mga nanonood sa akin, even before, siguro kung mapagtatagpi-tagbi nyo, lalabas at lalabas. Pero sa ngayon, kami ni Norman ay tahimik muna. Abogado yan, si Pugenius. Yung nanay niya, hindi abogado. Siya abogado yan. Yun yun. Yeah, lahi nila na yan. Ano yan eh. Basta. Secret. Basta. Secret. Basta. Secret. Boss, kilala mo pala si Food Poison. Yun ang sabi eh. Yun ang sabi ng sabi ng institution. Paano kayo nasabi na institusyon? Ang sinasabi nito, mga kahombre ko, kakaiba talaga ang utak ni Norman. Utak de kalibre, mga kahombre ko, ha? Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag maaba, hombre. Shoutout sa'yo, Shinnam29. Mabuhay ka. From United States of America. Nagbigay siya ng Nagbigay siya ng $5. Thank you. Hoy, hindi kita binudol ha. Hindi ako nangihingi ha. Ikaw nagpalipad ha. O, baka ikaso na naman sa akin yan. At 80 million daw ang binudol ko. Norman! Hindi ako ang nagsabi na 80 million ang nabudol mo. Di ba? Iba ang taong nagsabi niyan at OFW ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ay ang dati mong vlogger na kilalang kilala ka at kilalang kilala mo na si The Kings. Yung gusto magpadala ng personal, huwag nyo nang ipalipad. Ipunin nyo sa lahat ng FFCA nyo at lahat ng presidente nyo kay Dong Batalan makikipag-usap. Shit. Eto na. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Oh my God. Siyempre, may GC rin kami. Nagpadala na kami. Kaya lang, sige, tulong lang tayo. Nagpadala na ang Hong Kong, nagpadala na ang Amerika, nagpadala na ang Canada. Grabe, malaking pera yun. Malaking pera to. Baka Magkano? magulat ka Magkano? na inabot ng 8 million pesos in 25 days. 8 million pesos in 25 days. Oh my God. 8 million! Lahat yan may resibo Sobrang laki. ng mga taong nagpadala. 8 million lang, hindi 80 million. Grabe naman si Kulaong eh. Oh, Mami Bex, ayan. Hola. Nasa si Ken. Ay, si Kel pala. Oh, Kuya John, malawak ang ilusyon ni Kulaong. Ate Katrina Love, sino kaya abogado kaya yun? Yun ba yung ex? Ewan ko po, baka nga. Ravenclaw, hindi rin niya siguro na-anticipate ang power ng SOCMED, Sir Mac. Yun ang mahirap. Pag pinasok mo SOCMED, sikat ka na. Katulad ni Alex, di ba? Sikat na. Which hanggang ngayon, binabalikan pa rin siya, tama? Oo. Kasi alam nilang naloko sila eh. At syempre, yung mga OFW na interview natin. Ito namang mga mami din, sinabi, kailangan talaga ni Francis ganitong halaga, parang pangbayad ng abogado at saka yun lang kasi ang paraan na makalabas si Francis maging senator daw siya. Sabing ganun. So, itong pera na to, pang bill to at saka yung pang abogado. So, ang ginawa ko naman, tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pound. Nag-loan ka. Totoo yan, nandyan yung mga transaction dyan sa isa ka sister na mami ko. Gano po yan kalaki nga ba? Gano kalaki yan in pesos? 10,000 Malaki pounds? yan, ano na yan, mga 700,000 pesos? 800? ganito, Inji, hindi pa talaga tapos. Hindi pa kulang. Nanghiram na naman sa bangko, nanghiram sana yun isang mami. Kaso lang, hindi siya na-approve kasi yung credit score niya hindi maganda. So, sa akin na naman, ako ang nag-guarantor, 5K. Oh my God. So, yung 15K mga taon na na. yun. Yung buwan na yun. Pero nakausap niyo siya sa phone? Sa phone. Okay. Humihingi ng tulong kasi daw yung mga tao, hinihiling daw siyang tumakbo ng senador. Doon tayo nakapaglabas ng pera. Magkano?
Eto, malalaman ng kapatid ko. Babato ka. Nailabas ko yung 20K na 401K. Yung tinatawag sa American investment. Sabi ko kay Norman, 1 million lang yan. Mhm. Nakaya ko ng kasambahay ko na 10 doble niyan. Mhm. Bakit ko siya pagkakatiwalaan? Hindi ko binigay sa kanya yon. Pero gumastos ako nung kampanya niya sa Bicol sa Bagong Baryo. Hindi biro. Mhm. Nakapag-produce ako siguro ng 100,000 doon. 100,000 pesos. And then, ginagamit nila yung driver ng kuya ko na hindi naman nila sinasahuran, kundi ako. Mhm. Tulad ni Alvin, yan, ako, ano yan, di ba? Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. More or less po, Mami Susan, magkano naibigay niyo sa kanya? More or less. More than 1 million. More than 1 M pesos. Kasi iba't ibang tao, hindi lang sa kanya. Ganun Ito, kalaki. nakakaawa dyan, lalo na sa mga mami sa... Mhm. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Ito, nakatatawa ako kasi yung pastor, hinihiraman din kami pang bail out. Yung pala, ito, saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami. At marami pang iba. Sa amin nga lang na mga vlogger Kausap niyan si Kuya Nasukir, si Ate Lisa Paris, si Kuya Spencer, si Remy Kudo, si Grace Ohashi. Basta yung sa tawagan na yon, yung nabanggit niya yung kay Manny Pacquiao. Nag-ano siya sa amin ng pera para pantulong na parang iniengganyo niya kami na makalikom ng malaking pondo, pantulong, pang-humanitarian. Kasi nga, 'di ba? Kailangan niya kaya kung tatanungin mo, Kuya G, na saan napunta yung pera, pang-VIP niya doon sa sa BJMP. Alam niyo ba kapag para makagamit ka ng cellphone diyan, gamit lang sa loob ng siguro 1 oras, 2 oras, 10,000 ang ibibigay mo sa bantay. 10,000 sa loob lamang na 1 oras o 2 oras nagagamit ka ng cellphone. Ganun katindi. Ganun kamahal. What more pa kaya yun, meron siya sariling kwarto. Pagpalagay na lang natin, kailangan niya magbayad 250,000 sa buwan para sa kwarto. O yung kwarto na yon, opisina yon ng warden, ginawa niyang kwarto. Ganun kalaki po. Ang nakuha na pera ni Kulaong. Yung mga nalilikom na pera, hindi niya naman talaga pinapantulong lahat. Yes. Kuya G, napakamahal po. VIP yun VIP treatment yun doon sa loob si Kulaong, araw-araw may cellphone. Pagpalagay mo na lang, 10,000 sa loob ng 1 oras, 2 oras. Si Kulaong, talagang yung cellphone, 24/7 nasa kanya. Madaling araw, gabi, umaga, tanghali na nagla-live, nagko-comment siya. Ganun po katindi si Kulaong sa na ganun siya katindi bumakyum ng pera sa labas, papasok sa loob. Pang-VIP niya sa loob ng kulungan. Ganun po. Kaya Ate Ira, shoutout sa'yo Ate Ira. Ganun kalaki ang mga pera na nakukuha po talaga ni Kulaong. Magkano kaya nagastos niya ng total? Naku, malaki. Malaki po. Kasi marami po siyang nabudol na matanda na mga nanay. Sabi ni Cloud9, inggit ka na naman sa palipad. Palibasa, konti lang nagpapalipad sa'yo. Bugok, wala nga nagpapalipad sa akin. Bobo. Ano na inggit? Ba't ako maingit kay Kulaong? Kriminal yun. Maingit ako, mahuhuli na nga bukas yun. Iba, nalalabas, nakakasuhan ka. So, wala na may kasalanan doon. Ikaw na yon. Tama? Kasi madulas talaga to mga kahombre ko In fact, kung naalala nyo,
Naghamon siya. Sabi niya, maglabas ka nga ng resibo na nakapangalan sa akin. Naglabas naman tayo ng resibo na nakapangalan sa kanya, di ba? So naglabas naman, no? At lumalabas na napakalaking pera ho ang napapunta sa tao na ito na si Norman Mangusin. Pero later on, natuto siya. And in fact, ginamit niya na yung mga tao niya tulad ng Dong Batalan, tulad ng iba't ibang mga tao na malalapit sa kanya para nga naman hindi siya ma-involve sa ganitong klaseng questions. Alam niyo na yan. Galawang Norman yan eh. Oo. Ako, I am Francis Leo Marcos. Oh, yun yun. Ah. Ganun lang kasimple. Boss, sabi nila, bura daw pangalan mo sa PSA. Sino may sabi? Mas nagpapaniwala ka naman sa sabi-sabi. Meron bang court order yon? Wala. Pag walang court order, sabi-sabi nga yan. Ganun lang yan. At hindi ka na si Francis Leo Marcos. Yung kahibangan mo na yon, Norman, tapos na yon. Ang pangalan mo na ngayon ay yung pangalan mong original, Norman Mangusin. Huwag kakalimutan na ang pangalang Francis Leo Marcos ay nakansela na ho sa PSA. Cancel! Cancel. So wala na. Wala ka ng birth certificate ng Francis Leo Marcos. Nakakapagod. Tumubo na rin yung buko. Ilang panahon na lang nga, pwede na siya suklayin. Pwede na siyang makimpi uli. Alam niya. Biruin mo yung buhok ngayon. 40 years kung inalagaan yun. Trim-trim lang. Tapos, nung kinulong ako, kinalbo ko, pinahiya pa ako. Diba? Sakit, no? Masakit talaga sa'yo yun. Kasi akala mo untouchable ka eh. Feeling Marcos ka kasi. Diba? Kaya masakit talaga sa'yo yun. Pero sa akin, ako, okay ako. Pakalbo, walang problema sa akin. Hindi naman ako nagpapapogi ng katulad mo na pakimpi-kimpi pa, sarap mo kaltukan eh. Wala naman dapat kainggitan sa'yo. Diba, Ate Ira? O ano kainggitan kay Kulaong? Kahit walang magpalipad kay Makmak, mabubuhay yan. Di gaya na idol mo. Na si Kulaong, kundi mambudol, di kakain. Saka ako, kahit hindi ako mabigyan ng pakulay dito, never ako nainggit kay Kulaong. Never ako nainggit. Never. Kahit sa ibang vlogger, hindi ako naiinggit. Bakit? Pumaldo na ako nung panahon ng pandemya. Ala na, hindi ako maiinggit. Bakit? Ako pa nga ang nakakainggitan eh. Kahit nga mahina na yung channel ko, kahit nga wala na akong malalaking views eh. Ako pa kinakainggitan eh. Bakit? Kasi nakikita nila hindi ako mapabagsak. Kahit na wala akong views dito, may sahod ako. Kumikita ako. Meron akong kinikita. Yan ang hindi nila matanggap. Kasi nga akala kasi nung iba, YouTube lang tayo eh. Hindi nila alam. Marami tayong dyan. Ano ba tawag doon? Sideline. Hindi nila alam yung sideline natin. 3. Alam mo ako minsan di makapag-live. Antok na antok. 3 sideline ko eh. Di ako maiinggit dyan kay Kulaong. Mas gugustuhin ko nga na na marami magpalipad kay Kulaong eh. Kasi kapag marami nagpalipad kay Kulaong, ibig sabihin nun, malapit na naman siya makulong. Yun ang totoo nun. Ayumi. Good evening, Mac. Ayan, question lang. Bakit hindi nag-a-appear sa akin na naka-live ka na? Lagi na lang ako late. Yan nga po yung problema kay YouTube. Nasira po kasi algorithm ko. Nakaraang taon nasira ang algorithm ko around hindi, 2024.
Ay, oo, 2025 kumita pa ako malaki. 2024 nasira algorithm ko, parang 3 buwan akong walang views. Ganyan na ganyan din na sinasabi sa akin ng mga manonood ko. "Oh, Mac, ano pala naka-live ka pala, hindi ko alam. Ah, kanina ka pa pala naka-live." O kaya, "Ay, may upload ka pala, ngayon ko lang 'to nakita, ba't gano'n hindi nagno-notify sa akin?" Yan ang problema kay YT kapag nasira ang algo mo, nawala yung algo, ala na. Hindi na niya na ino-notify yung mga manonood mo. Kita nyo dati 'pag nagkulaong time tayo, 300, 400, 500, 600, minsan 700 pa nanonood. Kita nyo ngayon 163 lang. Mahina kasi nga gano'n po ang algorithm. Napakahirap pong timplahin ng algorithm. Kaya nga yung iba sumusuko dito sa YouTube, eh. Kita nyo yung ibang mga vlogger puro Facebook at TikTok lang. Kasi dito sa YouTube napakahirap. Yan ang minsan nararanasan ko. 2024 naranasan ko yan. 2025 parang 1 buwan, 2 buwan ko naranasan. Dumadating talaga yung ganyan. Ang pinaka-the best, kung pwede po, kung kaya nyong gawin, mag-unsubscribe kayo sa akin. Pag unsubscribe nyo, after a few minutes, mag-subscribe ulit kayo. Tapos i-click nyo yung notification bell. Makikita nyo naman yan, may notification bell. I-click nyo yun para bumalik yung subscription nyo na every ako mag-live o mag-upload ako, mano-notify kayo. Yun po yung yun po yung paraan. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman tinuturo sa aking mga manonood, hindi ko rin naman dun dati hindi ko sinasabi. Ngayon sinasabi ko sa inyo kasi yung sa politika kasi iba po ang iba ang doon, iba ang community, iba ang tawag dito, iba yung ating iba yung samahan ba. Kasi dito iba samahan natin para tayo mga magtotropa dito na para tayo mga magkakapitbahay na nagchichismisan dito, ganun. Para tayo mga magtotropa na pagkatapos gumawa ng assignment, tatambay sa kanto, hanggang mamaya magiinuman na. Parang ganun tayo eh. Kaya yun yung tinuturo ko po sa inyo. Pwede nyong gawin yun sa mga hindi nano-notify, unsubscribe nyo ako, a few minutes, i-subscribe nyo ulit ako, at i-click nyo yung notification bell, i-all nyo lahat. Yan. Yan na isang paraan para po bumalik yan. Kasi dito masarap samahan natin para tayong mga mga tambay sa kanto nagpupuyat. Okay. Eto may Genta. Bakit kaya ang kapal pa din ang mukha niya at panay pa din ang live niya sa Sokmed? Wala, yan po ang kanyang kabuhayan. Ayan. Ako si Coco, ayun, Pablo Natix, magandang gabi. May dadalaw daw kay Kulaong bukas Kuya Mac. Sana nga meron. Okay, nasa buong kapangyarihan niya habang humahaba yumayabang. Oo nga, Fritz Willan. John Ahib, dapat si Kulaong sa Muntinlupa Correctional makulong. Okay, ako si Coco. Guys, yung di pa nag-like, like na lang po ng live. Thank you. Okay, Feeling Samson, Kuya G. Masakit talaga yun, Kuya Mac, binarurot yung wet packs ni Norman. Ako si Coco Fritz, sana nga matagalan yan si Kulaong, wag makalabas para naman may masmasan mga followers niyang bobo. Yun nga. Si Boss Mac, pumaldo na yan, ads pa lang. Bukas Dunkin Donut ba si Kulaong? Baka nga po. Rasboyd, mukhang napaboran ang channel niya ng YT kasi mas pinaboran yung views niya at mga palipad kasi pabor din sa YT yun. Tama. Kuya G, ano kaya ang flavor bukas kay Kulaong? Rasboyd, magaling si Yama. Tinutulungan niya while iba nag-go-host sa channel niya. Ako na-notify everyday sa iyo, Makmak. Yun po. Meron naman nga pong ganun. Okay. Sana man laban si Norman bukas. Sana nga totoo yan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.